Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Love has infinite faces. Walang sino man ang maaaring humusga sa pagmamahal ng isang tao. Kung ano ang kaya niyang gawin, kung ano ang kaya niyang ibigay, kung ano ang kaya niyang isakripisyo sa ngalan nito. Dear Papa Dudut, hello there, just call me Samuel, 39 years old from Alabang. And gusto ko lang mag-share ng kwento ng buhay ko kung saan ay nakilala ko ang taong bumago ng pananaw ko sa salitang pag-ibig. I don't hate my life before. How could I? I have everything that I want. I have just been hired by the best company in town. I have my own car, my condo unit, and different set of friends. Anytime ay pwede kong tawagan at makasama. Ano pa bang hahanapin ko? O siguro nga ay merong isa na kulang sa akin noon. Love life. Though hindi ko naman talaga yon pinagkakaabalang hanapin. Mas gusto ko na magstay na labang sa bahay at magbasa ng libro kaysa makipag-date o magpakalasing sa labas. People kept telling me that I'm boring and I just laugh at them until I saw her. Tandang-tanda ko pa ang gabi na yon, Papa Dudut. Papunta na ako sa birthday ng kasamahan ko sa trabaho ng sumakay ang isang babae sa loob ng elevator, and it didn't take me long to realize that she was crying. I didn't actually see her face at first, pero dahil salamin ang loob ng elevator na yon, ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na pagmasdan siya. For how she was dressed up, black backless sexy dress. And from where she came from, siguradong galing ito sa isang date. Pero napatanong ako sa sarili ko, paanong nagawang paiyakin ng isang lalaki ang ganitong tipo ng babae? And I was her date. I'll do everything to make her night perfect. Hindi ko sinasadyang mainis habang nakatitig sa reflection ng umiiyak na babae. Napaiwas na lamang ako nang makita ko ang matalas nitong tingin sa akin. Nang makarating kami sa ground floor ay tumakbo na rin yon papalabas, habang dumiretso naman muna ako sa reception para mag-iwan doon ng note. Then I went immediately to the parking lot. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa kotse ay muli kong nakita ang babae. Nakayup-yup ito sa sulok malapit sa parking lot and still crying. That time ay hindi ko napigilan ng sarili ko na hindi ito lapitan. Are you okay, miss? Tanong ko sa kanya. Pero hindi man lang niya ako pinansin. Miss, ulit ko sa bayabot dito ng isang panyo. Bahagya itong inangat ang ulo para tumingin sa akin. Ano? Galit nitong tanong. Hindi rin ito tinignan ng inaabot kong panyo, kaya mas minabuti kong na lamang iwan yon. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay narinig kong muli ang pagsinghot nito. Gusto kong hayaan na lamang siya, but I couldn't move my feet to walk away. Muli ko itong nilapitan. Miss, okay ka lang ba? Muli naman itong tumingin sa akin. Mukha ba akong okay? Mukha ba akong okay? Pagalit na tanong niya. Nagbingi-bingihan na lamang ako sa katarayan nito.
Muli kong kinuha ang panyo ko sa bulsa at umupo sa tabi nito. Here. Abot kong muli sa panyo. Nang oras na yon ay kinuha na niya ang panyo mula sa kamay ko. Do you need something? Tanong ko. Pero umiling na lamang siya habang gamit ang panyo ko sa pagpunas ng luha niya sa mukha. Are you sure? Tanong ko pa. Wala nga di ba? Galit pa rin ang tono ng pananalita nito. Bahagya akong tumango. Pikit mata na tumayo at naglakad palayo dito. Pero bago pa man ako makasakay ng kotse ay narinig ko ang boses nito. Pigil nito sa akin. Kagad ko na itong nilingon. Yes? Tanong ko. Can you take me somewhere else? Halos malaglag ang pangako sa lupa dahil sa tanong nito. Where do you want to go? Tanong ko. Anywhere you want, sagot nito. That time her voice was calm and pleasing. Pumiyok pa ito dahil sa paghikbi. Without thinking twice, I nodded my head. Ayaw ko rin namang pumunta sa party at least that time. I have a reason not to go. Pinagbuksan ko ito ng pinto ng kotse. Tumayo naman ito kaagad para pumasok sa loob. Gusto mo bang ihatid kita sa bahay ninyo, miss? Tanong ko. No please. Dalhin mo ako kahit saan mo gusto. Kahit saan basta malayo dito. Seryosong sagot nito habang nakatitig sa akin. Ang daming lugar ang naglalaro sa isipan ko but I forced myself to come back into my senses. I took a deep breath then I started to drive. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko na hindi ito titigan sa front mirror. Nakakapanghina talaga ang kagandahan nito. Hindi mo naman gustong mamatay tayo, hindi ba? Tanong niya. No. Bakit mo na itanong? Gulat kong tanong. Then stop looking at me para makapag-focus ka sa pagdadrive mo. Taas kilay nitong sabi. Napahawak na lamang ako sa batok. Okay, I'm sorry. Ano ba nangyari sa'yo kanina? Pag-uusisa ko pa. Please, wag ka na lang munang magtanong. Muli na lang akong tumango o papadudot. Pakiramdam ko noon ay nabudol ata ako na parabang na-hypnotize niya talaga ako ng literal. I was already late and without any idea where to go. I just drove and drove. Maya-maya ay napansin ko na nakatulog na rin siya sa kotse. Hinilangan ko naman ang aircon nang mapansin ko ang pagyakap nito sa sarili dahil sa lamig. I also stopped my car for a second to cover her with my jacket and I drove again hanggang sa Tagaytay. Ipinagmaneho ko ang hindi ko kilalang babae mula sa Makati hanggang sa Tagaytay. Oh yes, nabudol na talaga ako ng oras na yon. Pero nang makarating kami doon ay mahimbing na itong natutulog. So I decided to just let her sleep. At least I had a chance to admire her while she was sleeping peacefully. Habang bukas ang bintana at pumapasok ang malamig na hangin sa loob ng kotse. Hindi ko na malaya na nakatulog na rin pala ako habang nakatitig dito. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita ko na lamang ang babae na nakatayo sa labas ng sasakyan. Watching the sun rising over the Taal Lake. Suot na rin ito ang jacket na ipinangtakip ko dito kagabi. Lumabas naman kagad ako para lapitan ito. And there I saw her smile for the very first time. Thank you, nakangiting sabi nito sa akin. Saglit akong napatulala dahil mas maganda siya sa pagkakangiting ginawa niya. Wala yun. Okay ka na ba? I ask. Tumango naman ito sa akin. Do you mind if I ask your name? Tanong ko. Camille. Nakangiting tugon niya. Ngumiti ako, sabay abot ng kamay dito. Sam, pakilala ko sa sarili ko. Sorry rin kagabi kung… It's okay, naiintindihan ko. Gusto mo mag-breakfast? Tanong ko na pumutol sa nais niyang sabihin. Tanging tango lamang ang sinagot nito sa akin. Dinala ko siya sa isang coffee shop at doon kami nag-breakfast. Hindi ko na siya masyadong tinanong kasi baka mainis na siya sa akin. Hinayaan ko na lamang na maging tahimik ang breakfast namin. Wala na rin kaming napag-usapan pa sa biyahe
since she asked me not to ask anything about last night. Dito na lang ako, sabi niya nang makarating kami sa tapat ng isang bahay. Salamat ulit Sam, wika niya. Wala yon, nag-enjoy naman ako na kasama ka, nakangiting tugon ko. Sam? Usal niya habang nakatitig sa akin. Napalunok ako ng laway habang nakatingin din sa kanya. Ha? Tanong ko. Yung pinto nakalak pa, wika niya. Ay sorry, natataranta kong sabi sabay pindot ng lock. Natawang muli si Camille sa katuluyan ng lumabas ng kotse. Papa Dudut, God knows how I wish to be with her for a little longer that time. Pero natameme na lamang ako. Ni hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na itanong kahit number man lang nito. Pinanood ko lamang siya na maglakad papalayo. Wala akong nagawa kundi ang tapikin ng manibela ng sasakyan sa inis na nararamdaman ko. Pero nang iangat kong ulo ko ay laking gulat ko nang makita ko ito. Napapalapit muli sa akin. Nang oras na yun ay alam kong pagkakataon ko nang gumawa ng move, kaya lumabas kagad ako ng sasakyan para salubungin siya. Camille, can I have your number? Tanong ko. Kain tayo sa labas, minsan treat ko naman. Tanong naman niya. Sure. Sabay sabi namin, kasunod ang malakas na pagtawa naming dalawa. Binigay niya ang number niya noon at bago kami magkahiwalay ay hinawakan niya ang kamay ko bago siyang muling nagpasalamat. Nakasunod na lamang ang tingin ko sa papalayong si Camille habang may ngiti na sa mga labi ko. Noon lamang ulit ako kinabahan o kinilig ng ganon kalakas. Hindi ko alam pero parang na-love at first sight ako sa babaeng hindi ko naman gaanong kilala. Hindi pala, parang na-love at first sight na talaga ako sa kanya. Naalala ko pa kung paano ko siya titigan habang natutulog siya sa loob ng kotse ko. Gusto ko na talagang hawakan ang pisngi niya noon kaya lang baka pisngi ko naman ang malakas niyang masampal. Kaya naman pinigilan ko na lang talaga ang sarili ko at nakontento ako sa pagtitig sa kanya. Sa mukha niya na parang kahit kailan ay hindi ko pagsasawaan na titigan. Ilang araw pa ang lumipas bago ako naglakas ng loob na i-text siya, Papa Dudut. Nag-reply naman siya sa akin pero tipid ang mga sagot niya. Mas makwento siya kapag magkatawagan kaming dalawa. Naalala ko noong unang beses na tinawagan ko siya. Nauutal pa ako kasi hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kung paano ako magsisimula ng conversation naming dalawa. Hanggang sa naramdaman ko na komportable na siyang kausap ako. Kaya niyaya ko siyang kumain sa labas. Kagad naman siyang pumayag, Papa Dudut. At sinabi niya na treat naman daw niya. Pumayag ako kasi baka magbago pa ang isipan niya. At hindi na makipag-date sa akin. Yes, Papa Dudut. Para sa akin ay date na po ang pagkikita namin yon ni Camille. Pagkatapos ng trabaho ko ay excited akong pumunta sa bahay ni Camille. Pinark ko ang kotse sa malapit sa kanila at buwaba na ako para kumatok doon. Pansin ko kagad ang tinginan sa akin ng mga tao mula doon. Parang sinusuyod nila ng tingin ang itsura ko mula ulo hanggang sa paa. Medyo maliit lang ang lugar ni na Camille at nahirapan pa ako na hanapan ng maayos na parking ang sasakyan ko. Pero ayos lang kasi excited na akong makasama ulit siya. At nang lumabas siya mula sa maliit nilang bahay ay hindi nagbago ang kilig na nararamdaman ko kahit nakasuot lamang siya ng pantalon at t-shirt noon. Sobrang ganda niya pa rin sa paningin ko. Pumunta kami sa isang restaurant na hindi malayo sa bahay ni Camille, Papa Dudut. She ordered pasta and I ordered steak. Nang mga oras na yon ay mabilis din ang tibok ng puso ko talaga. Okay ka lang? Natatawa nitong tanong sa akin. Siguro ay napansin nito ang pawis ko na ayaw umampat noon sa noo kahit na malamig naman sa loob ng restaurant. Yes, tumatango kong sagot. Nagsimula na ang aming kwentuhan pero tungkol sa madalas sa akin dahil iniiwasan niyang sagutin ang mga pag-uusisa ko. Umorder din ako ng dessert na ice cream para sa aming dalawa, bukod sa salad na nabanggit niya ang paborito niya.
Sa huli ako ang nagbayad ng mga kinain namin at sinabi ko sa kanya na ako naman ang nagyaya. Bumawi na lang siya sa next date namin. Natawa siya nang marinig ang salitang date mula sa akin at naramdaman ko naman ang pamumula ng pisngi ko. Pagkatapos naming mag-dinner ay niyaya ko siya na tumambay muna kami sa park na madadaanan namin. Mabuti na lang din at may mga puno doon kaya presko ang hangin. So paano nangyari na wala ka pang nakakadate? Tanong nito matapos naming umupo sa ilalim ng puno. Nabanggit ko kasi na wala pa akong nakakadate ng mga panahon na yon. I don't know. Siguro hindi ko lang talaga na priority. Ayoko kasing sayangin ang ibinigay na scholarship sa akin noon. Tugon ko. Scholar ka? Mangha na tanong nito. Yes, I was. Tapos ngayon ay nagtatrabaho na ako sa company na nagbigay sa akin ng scholarship. Pagmamalaki ko pa rin dito. Nakita ko ang ngiti sa mukha niya. Ang galing naman. Sigurado na proud ang parents mo sa'yo. Wika niya. Thank you and yes, they are. Ikaw? Tanong ko. Ako? Nahinto ko sa pag-aaral nung namatay ang mama ko. Tugon niya. I'm sorry, kagad na sabi ko. Bahagya lang siyang ngumiti sa akin. Papa mo na ang kasama mo ngayon? Pag-uusisa ko pa. Though hindi ko siya nakilala kahit minsan. Pero kasama ko yung mga nakababata kong mga kapatid. Panganay kasi ako, tugon niya. Naisip ko noon na hindi niya kailangan pang ikwento sa akin ang lahat. I can't imagine what obligations she has as the oldest. It must have been tough for you, komento ko. Medyo pero kinakaya ko para sa kanila. Mahal ko ang mga kapatid ko and I'll do anything for them. Nakangiting sabi niya sa akin. Pagkatapos ng araw na yon ay naging malapit na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Mas gumaan na ang pakiramdam ko sa kanya at alam ko na mas naging komportable siya sa akin. Marami na siyang nakwento tungkol sa sarili niya at ganoon din ako sa kanya. Napakaraming bagay na ang nasishare namin sa isa't isa. Kaya naman sa paglipas ng panahon ay ramdam ko na mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay first communion ng isang kapatid niya ay niyaya niya ako na samahan siya. Nagpunta ako ng simbahan at nagtaka ako nang abutan ko siya na nasa labas pa. Bakit ka nasa labas? Tanong ko at nahalata ko naman ang pagkagulat sa mukha niya. Wala lang, tipid na sagot niya bago sinilip ang mga kapatid sa loob ng simbahan. Tara, yaya ko pero umiling siya, bagay na pinagtakahan ko. Kahit may ideya na ako kung bakit. May tampo ka ba sa kanya? Tanong ko habang turo ng tingin sa altar. Nakayuko lamang itong umiling sa akin at may lungkot sa mga mata niya. Alam mo ba ang sabi sa akin noon ni nanay? Sigat lang daw ang nakakaintindi sa ating lahat. Siya lang ang nakakaintindi sa mga desisyon natin. Kahit pa hindi na yung maganda sa mata ng marami. At pag dumating daw yung panahon na nalaman natin na nagkamali tayo at pagsisihan yon, alam mo ba na napatawad na raw niya tayo bago pa man natin yon hingin sa kanya? Wika ko. Muling umiling si Camille. Hindi yon ganong kadali, Sam. Wika niya. Why don't you try? Have faith in him. Trust me. Sigurado ako na hindi ka masusunog sa loob. Biro ko pa sa kanya sabay abot ng kamay ko. Let's go. I'm sure gusto ka ring makasama ng mga kapatid mo sa loob. Yaya ko habang nakalahad pa rin ang kamay ko sa kanya. Nakita ko ang malalim na paghugot niya ng hininga bago niya hinawakan ang kamay ko. Kahit kita ko ang kaba sa mga mata niya ay pinilit pa rin ito na bigyan ako ng ngiti. Sabay kaming pumasok sa loob at tumabi sa kinakaroonan ng mga kapatid nito. Tahimik lang si Camille sa buong misa at pagkatapos noon ay kumain kami sa isang Chinese restaurant at dinala ko sila sa luneta. Umupo kami sa may damo at hinayaan ang mga kapatid niya na maglaro doon. Ginamit na rin ni Joshua na kapatid ni Camille
Ang regalo ko dito na bola. Hindi rin maalis ang ngiti sa labi ko habang pinapanood ang mga ito. Only child lang ako kaya uhaw ako sa mga ganitong klase ng bagay. Sino may gusto ng ice cream? Pasigaw kong tanong sa mga ito. Ako Kuya Sam, sagot nilang lahat. How about you miss? Baling ko kay Camille. Nakangiti siyang tumango sa akin. Samahan na rin kita, sabi pa nito. Ngumiti rin ako saka inabot ang kamay nito para tulungang tumayo. Kahit malayo ay tanaw namin ang mga kapatid niya mula sa sorbetero na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Habang naghihintay kami sa ice cream namin ay nagpasalamat si Camille sa akin. Sinabi ko na masaya ako kahit papaano na pagaan ko ang loob niya. Pagkalipas raw kasi ng ilang taon, noon lang ulit siya nakatungtong ng simbahan. Nakaramdam ako ng awa at pagkalito nang sabihin niya na akala niya ay masusunog na siya nang pumasok siya sa loob kanina. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, Papa Dudut, nang may lumapit sa kanya na preskong lalaki. Hinawakan pa siya sa braso at sinabi na magkita raw sila kinabukasan. Napakayabang ng itsura ng lalaki kaya hindi ko talaga nagustuhan kung paano niya kausapin si Camille. Pinakilala naman ako ni Camille bilang kaibigan sa Lucas na yon hanggang sa umalis na nga ito. Napakahirap pala ng ganong klase ng setup, Papa Dudut. Palagi ko nakikita ang mga lalaki na halos mabali ang leeg sa tuwing dadaan si Camille sa harapan nila. And seriously, I always consider them as a threat. Pero iba pala yung ganon na may lumapit sa kanya at humawak pa sa braso niya. Tahimik lamang ako na sumunod sa kanya at tahimik ko ring ibinigay ang hawak kong ice cream sa mga kapatid nito. Poknat, huwag kang kumain ng damo, sigaw ni Camille nang lapitan ang bunso nilang kapatid. And I grabbed that opportunity. Hindi na ako nag-isip pa. I just asked her everything that was on my mind at that time. Boyfriend mo ba siya? Tanong ko pero kaagad siyang umiling. Ex? Tanong ko pa. Hindi rin, tugon niya. Siya bang dahilan kaya ka umiiyak nung makita kita? Pag-uusisa ko pa. No, hindi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag na natin pag-usapan yun? Wika niya. But I want to know kung sino siya sa buhay mo, Camille. Ang sabi ko. Bakit pa? Tanong niya. Dahil ayaw ko na maging kaibigan ka lang. Since the first time I saw you on that elevator, you've been driving me crazy. I get anxious when I can't see you. And I get nervous every time you're around. I like you, Camille, more than just friends. So please, sabihin mo sa akin kung merong ibang lalaki dyan sa puso mo. Walang preno kong sabi. Nakita ko naman ang pamumula ng pisngi nito. Napasimangot na lamang ako nang umiti lamang siya sa akin. Sa dami ng sinabi ko, ngiti lang ang isasagot niya. Wala ka bang sasabihin? Inis na tanong ko. Walang iba. Mata sa mata na sagot nito. Papa Dudut, nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko pinakita kung gaano ako natutuwa sa narinig kong sinabi niya. Good, tipid ko pang sabi. So pwede akong manligaw? I firmly asked her. Muli lang siyang ngumiti sa akin. Bakit, hindi ka pa ba nanliligaw ngayon? Sagot nito sabay kagat ng labi niya para pigilan ng tawa. Papa Dudut, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa ni Camille, lalo na at formal ko na siyang nililigawan. Madalas na dumadalaw ako sa bahay nila tapos ay lumalabas kami kasama ng mga kapatid niya. Naging close na rin kasi ako sa kanila kaya palagi ko silang nakakausap. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid niyang si Sha. Ito yung sumunod sa kanya na madalas na nagbabantay sa mga kapatid niya kapag nasa trabaho si Camille. Sinabi ni Sha na hindi niya makontak si Camille at inaapoy ng lagnat ang bunso nilang si Poknat. Sinabi ko na pupuntahan ko sila sa bahay nila. Agad ako nagbihis at pumunta sa bahay nila. Sinubukan ko rin tawagan si Camille pero nakarating na ako sa kanila pero hindi pa rin siya makontak. Pagkarating ko sa kanila ay
nagmamadali ako na pinuntahan si Poknat at nang mahawakan ko ay inaapoy nga ito ng lagnat. Kaagad ko siyang binuhat at dinala sa kotse. Sa oras na yun ay aabutin kami ng siyam-siyam sa traffic kung sa ospital ko pa siya dadalhin, kaya pumunta na lamang kami sa pinakamalapit na klinik. Mabuti na lang at viral flu lamang raw ang lagnat nito, kaya pinauwi na rin kaagad kami ng doktor pagkatapos noon. Do kailangan pa ring subaybayan kung babalik pa ang humuhupa ng lagnat nito. Nang makatulog ang mga bata ay hindi ko na rin namalayan na nakaidlip na rin pala ako sa may sala ng bahay ni na Camille. Nagising na lamang ako nang maramdaman ang pagdampi ng palad sa pisngi ko. Camille? Nagulat ako nang makita siyang umiiyak. Agad siyang tumayo at lumayo sa akin. Okay ka lang ba? Tanong ko. Sorry kung nagising kita. Tumango naman ito sa akin. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Kung tungkol kay Poknat, okay na siya. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Ang sabi ko habang pinupunasan ang pisngi nito. Tumango lamang siya sa akin at nagpasalamat. Thank you, Sam. Pasensya ka na kung naabala ka pa ng mga kapatid ko. Umiiyak pa rin ito. Camille, mahal kita at alam mo yan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Higit sa lahat napamahal na rin ako sa kanila. Sa mga kapatid mo, kaya mas magtatampo ako kung hindi ako ang unang nilapitan ni siya. Biro ko para maibsan ang pag-aalala nito. Natawa naman ito ng bahagya habang punas pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Papadudot, hindi nagtagal ay sinagot na rin ako ni Camille. Pero nang mga oras na yon ay alam ko na maraming bagay pa ako na hindi alam tungkol sa kanya. Gusto ko pa siyang mas makilala dahil ramdam ko na meron pa siyang tinatago sa akin. May mga bagay siya na hindi masabi sa akin at sa umpisa pa lamang ay seryoso na ako sa kanya. Lalo pa nga nang sagutin niya ako sa panliligaw ko. Kaya naman mas gusto ko na makilala namin ang isa't isa. Papadudot, dumating ang araw na inamin sa akin ni Camille na nagtatrabaho siya sa isang malaswang lugar bilang isang bayaran na babae. Nang makita ko siya noon sa elevator na umiiyak, kagagaling lamang daw niya sa trabaho at masyado siyang nabastos ng customer niya kaya hindi niya napigilan ng maiyak at mag-walk out noon. Mabuti na lang daw at hindi na siya sinundan pa nito. At sa totoo lang ay nahirapan ako na tanggapin yun noong una dahil hindi ko alam kung paano ko mamahalin ang isang babae na marami ng lalaking pinagdaanan. Sa huli na naig pa rin ang una kong naramdaman nang makita ko siya sa elevator. Yung pakiramdam na sa tingin ko ay kailangan niya ng isang lalaking mag-aalaga sa kanya. Pakiramdam ko ay kailangan niya ako sa buhay niya, papadudot. Kaya naman hindi ko siya iniwan at tinanggap ko lahat ng nakaraan niya. Tinulungan ko rin siya na makahanap ng mas maayos na trabaho. Pero dumaan siya sa tamang proseso. Nag-apply siya bilang staff sa isang kumpanya na kakilala ko ang manager. Nag-training siya at unti-unting tumaas ang kanyang posisyon. Ganon pala yon, papadudot, ang pag-ibig kahit na imposible minsan ay nagagawang posible. Kagaya na lamang ng inakala kong hindi ko matatanggap ang nakaraan ni Camille. Pero sa huli mas minahal ko pa rin siya. Sana kahit paano ay may aral na maiwan ang sulat ko na ito. Sa gabing ito, papadudot. Aral na wag nating husgahan ang mga taong may mapait na pinagdaanan sa buhay. Dahil sila yung walang choice kung hindi sumugal para sa mga taong mahal nila. Hanggang dito na lamang po, yours truly, Samuel. Iba't iba ang kwento ng buhay ng mga tao pero bawat isa sa atin ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Yung iba lang ay doble at triple ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Kagaya ng sinabi ng ating letter sender na si Samuel. Iwasan natin sana ang maging mapanghusga. Dahil sino man ang nilagay sa sitwasyon na kagaya noon ni Camille, sigurado ako na hindi nila ginusto yon at palaging may malalim na dahilan kung may mga tao na kumakapit sa patalim. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.